mga kapatid. At Happy Mother's Day po sa mga magulang na naririto, sa mga ina na nandito. Ganon din po sa mga nanay na nakikinig po sa atin online na kasama natin. Happy Mother's Day po. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong journey bilang mga magulang. Okay. Nabubuhay po tayo sa panahon na napakaraming distraction. No, andyan po ang social media, mga magagandang movie streaming platforms, mga laro. Minsan pati yung pag-aaral o trabaho ay nagiging distraction na rin. At nandyan pa po yung tinatawag nating urgent, doon po sa isang sumikat na book na ang pamagat ay The Tyranny of the Urgent. Ang urgent daw ay yung nangungulit sa atin, bagamat hindi naman siya ganun kahalaga, hindi naman siya ganun kakailangan talagang gawin, pero nag-iingay siya. Hinahanap niya yung pansin natin. And syempre, dahil nakukulitan tayo para manahimik siya, papansinin natin yung urgent at sa ganung paraan ay isasantabi natin kung ano yung mahalaga. At kapag nangyari na yon, yung mahalaga ay napapabayaan natin dahil inuuna natin kung ano yung urgent. Tapos, maliban pa po dyan, ay nabubuhay din tayo sa panahon na napakaraming impormasyon na nagkalat sa ating paligid. No? Sa online na lang po, sa internet, napakalaki ng access natin sa free information. Maraming magaganda, maraming mga mabubuti tayong makikita, pero marami din pong masasama. Nagkalat din yung misinformation and disinformation. No? Pero sa kabila po na nagkalat itong mga free sources of information na ito, nakakalungkot na very obvious pa rin yung pagiging mangmang ng tao pagdating sa katotohanan. At higit na nakakalungkot na yung may access dun sa mga impormasyon na yon ay bumabagsak pa pagdating sa aplikasyon. Sa umagang ito, titingnan po natin ang isang karakter na nabigyan ng isang napakagandang pagkakataon para paglingkuran ng Panginoon. Pero nawala siya sa focus, na-distract siya. Isang karakter na merong tamang paniniwala, merong magandang theology patungkol sa Panginoong Jesus, patungkol sa Diyos. Pero nung dumating na siya doon sa punto ng pagsubok o testing ng kanyang pananampalataya, hindi niya ito naipakita sa kanyang buhay. Huwag pa-distract, huwag panatiling kaalaman lang ang iyong pananampalataya. Yan po ang hamon sa atin ng salita ng Diyos sa umagang ito na makikita natin sa buhay ni Martha. Huwag pa-distract, huwag panatiling kaalaman lang ang iyong pananampalataya. Ang karakter po na titingnan natin ay si Martha. Nakita na po natin yung kanyang kapatid noong nakaraang linggo. So, I think very much aware na po ang karamihan sa atin na ang kapatid ni Martha ay sila Mary at si Lazarus. Sila po ay nakatira sa Betania. No, yan po ang na-introduce sa atin noong nakaraang linggo ni Kuya JN. At sa umagang ito, titingnan po titingnan po natin yung dalawang bahagi ng karanasan ni Martha kasama ng kanyang mga kapatid. Ang unang bahagi ay pinamagatan ko pong right opportunity, wrong focus. At yung ikalawa naman ay right theology, wrong application. No, tingnan po muna natin yung una, right opportunity, wrong focus. Balikan po natin ang Luke chapter 10 kung saan ito po yung unang tagpo na mababasa natin tungkol sa karakter na ito kay Martha. Doon po sa Luke 10 verse 38 ang sabi, nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Martha. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Martha po ay panganay sa mga magkakapatid. Siya po ang master of the house. Kaya natural lang na siya ang magwe-welcome sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Napakagandang opportunity po ito para kay Martha. No? Kasi yung kanyang bisita ay hindi lang mayor ng Bethany, hindi lang isang celebrity doon sa kanilang lugar, hindi lang basta hari ng Israel. Ang kanyang bisita ay ang hari ng mga hari.
Kaya napakagandang privilege ito para kay Marta na mapagsilbihan ang Panginoon. Pero magandang malaman natin, bakit ba nandoon ang Panginoon? Para saan ang kanyang pagdalaw? Tingnan po natin doon sa verse 39 to 40. Kung meron po kayo mga Biblia, sundan niyo po ako doon. No? Luke chapter 10 verse 39 to 40. Ang sabi po, si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pansinin niyo po yon. Bakit nandoon ang Panginoong Jesus sa bahay nila? Para po ba makikain? Para ba sa isang handaan? Hindi po. Nagpunta doon ng Panginoon para magturo. Hindi po siya nagpunta para makikain. Nagpunta siya doon para magpakain sa mga tagasunod niya. Pansinin niyo po yan ha. Yun po ang dahilan kung bakit nandoon ang Panginoon. Pero nasaan ang ating punong abala? Sabi sa verse 40, pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Yung punong abala natin, punong-puno ng pag-aabala doon sa kusina. Sino ba naman ang hindi magiging abala? Importante yung kanyang bisita. Diba? Yung mga nanay dito, I think nakaka-relate sa mga ganitong pangyayari. Diba, nabanggit ni Kuya Jaya last time, ilalabas pa yung mga napakagagarang mga gamit, magluluto ng special na handa, diba? At papagalitan yung mga pwedeng mapagalitan kapag matagal na naluluto yung pagkain. So maiintindihan po ng ilan sa atin dito kung bakit abalang-abala si Marta. Maliban sa importante, napaka-importante ng kanyang bisita, ang kanya pong bisita ay hindi bababa sa 13. At least 13 na lalaki ang dumating sa kanyang tahanan at ibibilang pa po natin yung silang tatlong magkakapatid sa ipaghahanda niya. So kailangan niya maghanda for at least 16 packs. 16 na tao ang kanyang ipaghahanda. Ilan silang babaeng nandoon? 2. So, mai-imagine nyo po, nagtuturo ang Panginoong Jesus, nakikinig ang lahat doon sa itinuturo niya, pero may isang hindi nakikinig. No, imagine niyo po sa classroom, yung mga teachers dito, nagtuturo kayo sa harap ng klase, nakikinig yung mga estudyante nyo, tapos may isang gumagawa ng project doon sa gilid. Parang ganito po yung nangyayari. Nagpunta doon ang Panginoong Jesus para magturo. Nakikinig ngayon ang lahat doon sa tinuturo niya at si Marta nandun sa kusina, hindi nakikinig sa Panginoon. Noong mga panahon po na yon, ang mga babae po, nabanggit ko na po ito nung pinag-aralan natin si Mary Magdalene, ang mga babae ay hindi karaniwang tinatanggap ng mga rabay na maging disipulo nila. So mai-imagine nyo po, dahil sa kultura, maaring iisipin ni Marta na anong pakialam doon ni Maria? Ba't nandun siya? Usapang lalaki yun. Hindi mo naman kailangan ng theology para maghiwa ng kamatis at sibuyas. Ba't hindi niya ako tulungan dito? Tapos, makakarinig na tayo ng mga kalampag ng sandok, kaldero, kawali, may mga nalalaglag na takip ng mga pinaglulutuan para lang mapansin siya ng kanyang kapatid. Kailangan ko ng tulong. Tapos siguro sisilip-silip pa siya doon sa kanilang pagmi-meeting, yung nagtuturo ang Panginoong Jesus, tinitingnan niya si Marta, umaasa siya na malilingon si Maria, umaasa siya na lilingon si Maria sa kanya, tapos may panggigigil, palalapitin niya sa kusina. Pero hindi lumilingon si Maria. Very much focused si Maria sa pakikinig sa pagtuturo ng Panginoon hanggang sa hindi na siya makapagtiis. At eto na nga po. Sa verse 40 pa rin, lumapit si Marta sa Panginoong Jesus at sinabi niya, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan ako sa paghahanda. Hindi na po nakapagtiis yung ating character. Kinonfront niya na ang Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus pa ngayon ang may kasalanan. Lord, wala ka bang pake? Pakiutusan naman yung kapatid ko na tulungan ako. No, ang Panginoong Hesus pa ngayon ang may kasalanan doon sa gitna ng problemang kinalalagyan niya. Tandaan niyo po,
hindi inutusan ng Panginoon si Marta na maghanda ng enggrande para sa kanila. Nandoon ang Panginoon para magturo sa kanila. Nilagay ni Marta ang kanyang sarili sa isang sitwasyon na hindi naman masama dahil ginagawa niya yun para sa Panginoon. Pero, yun po ba ang layunin kung bakit nandoon ang Panginoon? Hindi. So ganun po ang kanyang sinabi. Tingnan po natin yung dalawang remarks na ginawa ni Marta tungkol sa Panginoon. Yung una, ang sabi niya, Lord, don't you care? Wala ka bang pakialam, Panginoon? Obvious naman, ang dami nyo, tapos mag-isa lang ako sa kusina. Tapos meron pa sanang makakatulong sa akin na nandyan nakikinig sa'yo. Ba't hindi mo man lang pupuntahin dun sa kusina? Wala ka bang pakialam sa akin? Minsan ganyan po tayo, no? Gumagawa tayo ng sarili nating ministry na ginagawa naman natin para sa Panginoon. At yan po ang sasabihin ng maraming naglilingkod para sa Panginoon. Pero minsan yung kinalalagyan nating yon na tinatawag nating ministry ay hindi naman nakalooban ng Panginoon para sa atin. Hindi na yun yung layunin niya para sa atin. Pero minsan mas gino-glorify pa natin itong ginawa nating ministry over dun sa mga mas makakalagang bagay na inutos niyang gawin natin. Ang gumawa ng disipulo, ang magpahayag ng mabuting balita, ang gumawa ng mabuti, ito yung mga inuutos niya sa atin. Pero minsan dahil may ministry tayong ginawa, mas pinaprioritize natin ngayon ito kesa dun sa mga kalooban niya na gawin sana natin. Tapos kapag nandun na tayo sa gitna ng problema, habang ginagawa natin yung sinasabi nating ministry na ginagawa natin para sa Panginoon, nagrereklamo tayo ngayon sa Kanya na para bang kasalanan niya at nararanasan natin yung problema na yun. Eh sino po bang naglagay sa atin dun sa sitwasyon na yun? Siya ba? Gagawa ka ng napakagandang katedral para sa Panginoon. At sasabihin mo sa Panginoon, Lord, pakiutusan mo naman yung iyong mga tagasunod na magbigay sa simbahan para matapos itong katedral na project ko. Tapos, gagamitin mo ngayon ito. Mamaya, makikita niyo po ito. No? Yung ikalawang remarks niya, tingnan po natin. Sabi niya, sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan ako sa paghahanda. Ano po ang ginagawa dito ni Martha? Ginagamit niya ang Panginoon, yung authority ng Panginoon, para pakilusin si Maria para gawin yung gusto niya. Hindi kasi nangyayari yung gustong mangyari ni Martha. So anong gagawin niya ngayon? Gagawa siya ng pagmamanipula. At gagamitin niya ang authority ng Panginoon. Kasi nakikita niya, nakikinig si Maria, nakikinig siya sa Panginoon. So kapag ang Panginoon ang nagsabi kay Maria, malamang makikinig talaga siya at susunod nga si Maria, tutulong siya dun sa kusina. So ginagamit ni Martha ngayon ang authority, ang pangalan ng Panginoon para pakilusin yung kanyang kapatid na babae. Isa po ito sa hindi natin sana gawin. Ang gamitin ang Panginoon para manipulahin ang mga kapatid natin. So gaya nung nabanggit ko po kanina, baka sasabihin natin sa mga kapatid ngayon, pinapasabi ng Panginoon, kailangan yung magbigay sa Kanya dahil kung hindi kayo nagbibigay sa Kanya, ninanakawan nyo siya. Wala naman po nun sa Bible. Ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon o ang authority niya para manipulahin ang iba, para lang gawin yung gusto nating mangyari. Huwag po sana tayong maging kagaya ni Martha. So ano po ang naging sagot ng Panginoon dito sa pagrereklamo ni Martha? Sa verse 41, pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, abalang-abala si Marta sa maraming bagay. Pinakita ngayon gently ng Panginoon yung pagkakamali ni Marta. Sobra-sobra yung pag-aalala mo, Marta. 3 litro lang ng Coke, okay na. Hindi namin kailangan ng engrandeng handaan. Hindi naman kasi yan ang pinunta namin dito. Nandito ako para magturo. Yun tuloy, na-miss
ni Marta yung pagtuturo ng Panginoon na sana ay napakinabangan niya. Pero si Maria, napakinggan niya itong pagtuturo ng Panginoon at hindi yan makukuha ninuman sa kanya. Si Marta, ano po ang napala niya? Wala. Hindi na niya narinig yung turo ng Panginoon. Hindi pa siya nakapag-focus sa pagluluto niya kasi iniisip niya yung kapatid niya hindi tumutulong sa kanya. Yung Panginoon walang pakialam sa kanya. Wala din siya sa focus kahit dun sa kusina. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Pag pumunta po tayo ngayon sa John chapter 12, pansinin natin kung anong ginagawa ni Martha. Natuto ba siya doon sa eksenang ito? Sabi po sa John chapter 12 verse 2, simulan ko po sa verse 1 para makita niyo po ang konteksto. 6 na araw bago dumating ang pista ng paglampas ng anghel, pumunta si Jesus sa Betanya, kung saan nakatira si Lazarus na muli niyang binuhay. Verse 2, kaya naghanda sila noon ng hapunan para kay Jesus at kumain siyang kasalo si Lazarus. Nasaan po si Marta? Si Marta ang nagsilbi sa kanila. Nasa kusina na naman si Marta. Natuto ba siya doon sa karanasan niya nung una? Yes. This time, wala pong problema yung ginagawa niya doon sa kusina. Bakit? Ang Panginoong Jesus ay nagpunta doon sa bahay nila para kumain. Napansin niyo po yun sa verse 2? Naghanda sila ng isang salo-salo para parangalan ang Panginoong Jesus. So yung ginagawang paglilingkod ni Marta doon sa kusina para sa Panginoon ay tamang-tama lang. Walang problema doon. Nasa right opportunity na siya. Kaya yung ginagawa niyang pagluluto ngayon ay nasa lugar na. Pero nung una, wala sa lugar kasi hindi po yun ang dahilan ng pagpunta ng Panginoon dun sa kanilang bahay. Maraming pagkakataon po ang ibibigay sa atin ng Panginoon para mapaglingkuran siya at mapaglingkuran siya ng tama. Sana po itong mga pagkakataon na ito ay hindi natin mapalagpas at magamit natin ng tama. Kanina binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na sundin ang kanyang utos, na alalahanin siya sa pamamagitan ng mga simbolo ng tinapay at ng saro. Hindi po niya tayo inutusan na alalahanin siya sa pamamagitan ng pag-aawitan o sa pamamagitan ng pakikinig sa preaching o sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain. Ang utos niya po ay alalahanin natin siya sa pamamagitan ng simbolo ng tinapay at ng saro. Yes, hindi naman masamang umawit para sa Panginoon. Pero kung may inutos siya na gawin natin bilang pag-alala sa Kanya, hindi ba dapat yun po ang maging focus natin? Hindi masamang makinig sa isang pangangaral para sa Panginoon. Pero gaya nga po ng sinabi natin, utos ng Panginoon na alalahanin siya sa pamamagitan ng mga simbolong iniwan niya. At magandang gamitin natin ang pagkakataon na yon para sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Pero paano po kung nandun tayo sa pag-alala sa Kanya tapos bigla tayong mapapatingala? Ano kaya magandang kulay ng ceiling? Kailan kaya matatapos ito? Tama kaya yung volume ng sound na naririnig natin? Sana ipakanta yung paborito kong kanta. Pag nandun na po tayo sa gitna ng paglilingkod natin sa Panginoon o gitna ng pagsamba natin sa Kanya, ano po ang ginagawa natin? Sinasamantala po ba natin ang pagkakataon na yon? Nasa focus po ba tayo? O kagaya pa rin ni Marta, bagamat wala tayo sa kusina, ay out of focus pa rin tayo? Kung tayo po ay nasa pagtitipon para manalangin tuwing prayer meeting, sinasamantala po ba natin ito para sama-samang dumulog sa trono ng Diyos? O baka ang prayer meeting po natin ay 1 oras, kasama na ang pangangaral at pag-uusap, at merong 5 minutong pananalangin. Dapat po bang tawaging prayer meeting yon kung 5 minuto lang naman tayong nananalangin pala? Kung nasa pag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, Bible school man yan, preaching, Sunday school, Bible study,
Sinasamantala po ba natin ang pagkakataon para tingnan talaga kung ano yung sinasabi ng scriptures? O ang mas naririnig natin ay yung mga jokes, yung mga ilustrasyon, yung mga quotes galing sa ibang tao at aalis tayo sa kapilyang ito na hindi malinaw sa atin kung ano yung tiningnan nating mga talata. Sana po, kapag dumating tayo dun sa magagandang opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon, kagaya ni Maria, magamit natin yun at mag-focus talaga tayo sa opportunity na yun. At hindi natin matularan yung ginawa ni Martha na nawala siya sa focus na distraction. Tingnan po natin ang ikalawang bahagi ng karanasan ni Martha. Gaya ng sinabi ko po kanina, ito naman ay pinamagatan kong right theology, wrong application. Natingnan din po natin noong nakaraan ang mga talatang ito, but this time, samahan niyo po akong magsimula sa verse 20 ng John chapter 11. John chapter 11 verse 20, ito po ang sinasabi. Nang marinig ni Martha na dumarating na si Jesus, so review lang po, patay na po si Lazarus sa mga sandaling ito. At dumating na ang Panginoong Jesus dun sa kanilang lugar. Nang marinig ni Martha na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito, pero si Maria ay naiwan sa bahay. Gaya po nung nakita din natin kanina sa Luke chapter 10, si Martha po ang nag-welcome sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Dito sa John chapter 11, si Martha pa rin ang nagwe-welcome sa Panginoong Jesus. Sinalubong niya ang Panginoon. Pero nung una, sa Luke chapter 10, sa Bethany, masaya niyang sinalubong ang Panginoon kasi may paghahanda niya ang Panginoon sa bahay niya mismo. Pero dito sa John chapter 11, iba na ang atmosphere ng salubungin niya ang Panginoon. May kalungkutan na siya kasi patay na ang kanyang kapatid. Sa verse 21 and 22, ang sabi po, sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin nyo sa Kanya. Ito po ang unang theological statement ni Martha tungkol sa Panginoon dito sa mga tagpong ito. Ito ang pahayag niya ng paniniwala niya tungkol sa Panginoon that Jesus is able. Christ is able. Kaya ng Panginoon. Yan po ang paniniwala niya. At noong bago pa man mamatay yung kapatid niyang si Lazarus, naniniwala na si Martha na kaya ng Panginoong Jesus na pagalingin ang kanilang kapatid. At kahit ngayon napatay na si Lazarus, yung pananampalataya niyang yon ay hindi pa rin bumababa. Naniniwala pa rin siya na kaya pa rin ng Panginoon na gumawa ng anumang gusto niyang gawin. Mataas ang kanyang paniniwala sa Panginoon. Yan po yung makikita natin dito sa theology ni Martha. At ano po ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Sinabi ni Jesus sa kanya sa verse 23, muling mabubuhay ang kapatid mo. Kung ako si Martha, iisipin ko, sinasabi ito ng Panginoon sa akin para i-comfort ako dahil nasa pagluluksa ako. At yung sinasabi ng Panginoon ay isang bagay na alam ko naman dahil tinuro yan sa lumang tipan. Ang general resurrection of the dead, ang muling pagkabuhay ng lahat ng mga patay. Akala po ni Martha, ito ang sinasabi ng Panginoon. Totoo naman po yun, merong ganyang teaching sa Old Testament na lahat ng mga patay ay muling bubuhayin. Yun nga lang, magkaiba ang patutunguhan ng mga patay na ito. Ngayon, dito po sa tagpong ito, ang focus ni Martha, focus na naman po ang pag-uusapan natin, ang focus niya ay nandoon sa future event ng resurrection. Pero ang gusto ng Panginoon, ang focus niya dapat ay sa Panginoon mismo. Martha, huwag kang mag-focus doon sa future event na yon. Sa akin ka dapat mag-focus. Bakit? Bakit po sa Panginoon siya dapat mag-focus? Sa verse 25 and 26 makikita natin na yung gagawa ng future event na sinasabi ni Martha, kaharap niya mismo. Nandoon mismo, kausap niya. Hindi niya kailangang magpunta sa future o maghintay ng future bago maranasan ang buhay o ang muling pagkabuhay. Dahil kaharap niya mismo ang Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Panginoon doon sa verse 25 and 26,
Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Yan po ang sinabi ng Panginoon kay Marta. Marta, yes, may ganyang mangyayari sa future, yung future event na sinasabi mo. Pero tumingin ka sa akin. Ako ang pagkabuhay. Ako yung gagawa dun sa sinasabi mong future event. I am the resurrection. I am the life. Pansinin niyo po yun, ha? Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus na ability niya ang muling pagkabuhay. Hindi niya sinabing kaya kong bumuhay ng patay. Ang sinabi niya, siya ang muling pagkabuhay. Siya ang gumagawa noon. Siya ang bumubuhay sa mga namatay. Kaharap mo yung inaasahan mo. Pansinin niyo rin po na sinabi ng Panginoon na siya ang buhay. Hindi lang siya basta-basta nagpapasa ng life force. Siya mismo ang buhay. At itong sinabi pong katotohanan na ito ng Panginoon ay inulit ng mga alagad niya. Sabi po ni John sa 1 John chapter 5 verse 12. 1 John chapter 5 verse 12, ang sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay, ngunit ang sino mang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay. Naintindihan ni Juan yung sinabi ng Panginoong Hesus na yon. Kung wala sa iyo si Kristo, wala kang buhay. Kung nasa iyo si Kristo, meron kang buhay. Ibig sabihin, kung isa kang tao na hindi sumasampalataya sa Panginoon, para kang zombie. Di ba yung mga zombie, gumagalaw, pero wala silang buhay. Wala silang purpose. Wala silang direksyon. Ganyan ang klase ng buhay kung wala si Kristo sa iyo. At yan din po ang sinabi ni Pablo sa Philippians 1:21, to live is Christ. At sa isang sulat pa po niya sa Colossians chapter 3 verse 4, sabi ni Pablo, si Kristo ang buhay niyo. Christ is your life. Si Kristo ang buhay niyo. At ang Panginoong Jesus po mismo, di ba? Sinabi niya sa John 14:6, I am the life. Ako ang buhay. Kaya nga po, ang isang mananampalataya ay hindi kailangang maghintay na mamatay muna siya bago niya maranasan o bago siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po natin kailangang hintayin ang kamatayan para ma-enjoy ang eternal life. Ang sabi po ng apostol na si Juan sa 1 John chapter 5 verse 13, isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Matindi po itong claim na binigay ng Panginoong Jesus. Hindi niya sinasabing alam niya kung paano mabuhay. Yan po ang sinasabi ng ibang relihiyon. Na kailangan mong gumawa ng mabuti, dapat gumawa ka ng ganito at ganoon. Wala pong ibang tao, liban sa mga kulto, wala pong mga leaders ng religion na nagsasabing Diyos sila, na sila ang buhay, kagaya ng claim ng Panginoon. Kaya nga sabi po ng ibang mga tagapagturo, kung ang Panginoong Jesus ay hindi totoo sa sinasabi niya, baliw siya. Baliw siya. Kung tao lang talaga ang Panginoong Jesus, nasisiraan siya ng bait sa pagsabi niya na siya ang buhay. Pero hindi. Yun ang katotohanan. At ang question ng Panginoon, gaya ng tanong niya kay Maria, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Napakagandang tanong po nito para sa lahat. Naniniwala ba tayo doon sa sinabi ng Panginoong Jesus na siya ang bumubuhay sa mga namatay? Naniniwala ba tayo sa sinabi niya na siya ang buhay? He is the resurrection and the life. Naniniwala ba tayo doon sa sinabi niya na kahit mamatay ang isang tao na sumampalataya sa kanya, itong taong ito ay muling mabubuhay? Naniniwala ba tayo sa sinabi niya na sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mamamatay kailanman? Wala naman tayong kasama mga apostol ngayon. Ibig sabihin namatay sila, hindi po ba?
Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus na ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay kailanman? Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon ay mayroong buhay na walang hanggan. At ang buhay ay hindi lang itong pisikal na ito. Absence in the body, presence with the Lord. Lahat ng sumampalatayang namatay na hindi natin kasama ngayon sa pisikal o sa katawan, ay nasa piling na ng Panginoon. At darating ang araw, sama-sama tayo ulit. Magkakasama tayo ulit. Ano po ang sagot ni Marta doon sa tanong ng Panginoon kung naniniwala ba siya? Sumagot si Marta, "Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay naming darating dito sa mundo." Sana kagaya po ni Marta, naniniwala din tayo dun sa mga sinabing yon ng Panginoong Hesus at tama ang pagkakakilala natin sa Kanya. Naniniwala si Marta na ang Panginoong Hesus ang Kristo. At ano po ang Kristo? Ang Kristo ang ipinangakong tagapagligtas. Ang Mesyas, ang dudurog sa ulo ng ahas. Yung isang propeta na kagaya ni Moises na ipapadala ng Panginoon. Ang anak ni David na maghahari magpakailanman. Yan po ang Mesyas. At naniniwala si Marta na ang Panginoon ang Mesyas na yon, ang Panginoon ng Kristo. At hindi lang siya basta naniniwalang ang Panginoong Hesus ang Mesyas. Sabi doon, naniniwala din siya na si Kristo ang anak ng Diyos. Na si Kristo ay hindi lang tao. Yes, tao siya. Pero hindi lang siya basta tao. Siya ay anak ng Diyos. Kaya nga sabi ni Marta, hinihintay naming darating dito sa mundo. Ibig sabihin, manggagaling siya sa labas natin. Sa labas ng mundo. Papasok siya. Tanong sabi ni Juan, si Kristo ang salita na nagkatawang tao. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang paniniwala ni Marta. Napakaganda ng theology ni Marta. Naniniwala siya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ni Kristo, na si Kristo ang tagapagligtas, ang Mesyas, na si Kristo ay Diyos na magiging tagapagligtas natin. Pero alam niyo po, gaya ng napakaraming lesson, hindi po ito makukumpleto na walang test, na walang pagsusulit. Nasaan ang pagsusulit? Tatalon po tayo ng ilang mga talata. Sa verse 38, ito na po ang pagsusulit ni Marta. Sabi sa verse 38, muling nabagbag ang puso ni Jesus, kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazarus. Isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Verse 39, pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta na kapatid ang namatay, Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing. Bakit po yun sinabi ni Marta? Concerned po ba siya na masasaktan ng ilong ng Panginoon? Hindi. Alam po ng Panginoong Hesus ang laman ng puso at isipan ni Marta kung bakit niya yun sinabi. Kasi sinasabi ni Marta, pinapaalala niya sa Panginoon, Lord, para saan pa at bubuksan niyang batong yan? Patay na yung kapatid ko. Kaya kapag binuksan po natin yan, Lord, aalingasaw. Kasi 4 days na eh. Ang tagal. Hindi ka agad nagpunta kasi eh. Kasalanan na naman niya. 4 days na, Panginoon, hindi ka pa dumadating. Kaya patay na. Siguradong patay na yan, Lord. Hindi yan parang kailangan lang natin siyang i-resuscitate. Hindi po yan ganun, Lord. 4 days na siyang nandyan sa looban, mabaho na. At gently, kinurek na naman si Marta ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa verse 40, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sumampalataya ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Hinanap ng Panginoon yung pananampalataya ni Marta. Nasaan ang pananampalataya mo? Akala ko ba naniniwala ka na ano man ang hilingin ko sa Diyos ay gagawin? Dito makikita po natin ang kahinaan ng pananampalataya ni Marta. Hindi ko po sasabing wala siyang pananampalataya. Pero makikita natin dito yung panghihina ng pananampalataya niya. Meron po kasing iba't ibang klase ng tao pagdating sa usapin ng pananampalataya. Merong mga tao na nagsasabing meron silang pananampalataya pero ang totoo, wala.
hindi totoo yung pananampalataya na yun. At ang Panginoong Hesus po mismo na encounter yung mga taong yan. Sabi po sa John chapter 2, verse 23, habang si Jesus ay nasa Jerusalem, ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Verse 24, pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. May mga tao talagang magsasabi lang na sumampalataya sila sa Panginoon, pero ang totoo, wala pong pagsampalatayang nangyari sa puso nila. Hanggang nguso lang yung sinasabi nilang pagsampalataya nila. Kaya napakahalaga po nung sinasabi ni Pablo na paalala sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Pinaalalahanan niya itong mga kapatid na ito. Ang sabi niya, suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. So may mga ganyang klase po ng tao, nananampalataya lang sa nguso pero hindi po totoo yung profession nilang yon. Meron din namang mga mananampalataya pero mahina pa po sila sa kanilang pananampalataya. Maaring mga bagong mananampalataya pa lang sila. Hindi pa nila lubos na nakikilala ang Panginoon at ang kanyang kapangyarihan, ang kaya niyang gawin. Kaya kapag dumating na sila sa mga pagsubok ng buhay, napakadali nilang bumabagsak. May mga ganyan po tayong kapatid na mahina pa sa pananampalataya. At meron din namang mga malalakas sa pananampalataya. Pero wag niyo pong isipin na porke malalakas sila sa pananampalataya ay hindi na sila bumabagsak. Bumabagsak pa rin po yung mga yan. Wala pa pong nakakakuha ng perfect score. Wala pa po. Pero unti-unti, sa pamamagitan po ng mga test na ito, ng mga pagsubok na ito, hinuhubog po tayo ng Panginoong Hesus para maging kawangis niya. Minsan may makakakuha ng 6/10, 8/10, 9/10, muntik na pero nag-fail pa rin. 5/10, pasang-awa, kailangan pang mag-exercise sa pananampalataya. No, iba't ibang antas ng pananampalatayang meron po tayo. Pero ang mahalaga, ang pananampalatayang ito ay nakaangkla sa Panginoong Hesus. Dahil kung yung pananampalataya na yan ay nasa inyong sarili o nasa inyong kinaaaniban o sa inyong estado sa buhay, mapapahamak po kayo. Tanging ang pagsampalataya lang sa Panginoong Hesus ang magdudulot ng buhay. So nag-fail si Martha. Minsan sa buhay, ganyan din po tayo. Haharap tayo sa mga pagsubok, sa mga pagdidesisyon na minsan gagawa tayo ng mga maling hakbang. Diba? Naniniwala po tayong merong Diyos. Pero minsan bakit kapag gumagawa po tayo ng mga desisyon sa buhay o ng mga aksyon sa buhay, parang walang Diyos. Alam natin na ang Diyos ay omnipresent, sumasa lahat ng dako, nalalaman ng lahat. Pero kung gumawa tayo ng kasalanan, parang walang Diyos sa paligid natin. Parang walang Diyos na nakakakita sa atin. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pero minsan kung mabuhay tayo, parang wala tayong inaasahang Diyos na makapangyarihan. Alam natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Pero bakit minsan kahit humingi na tayo ng tawad sa Kanya, nabubuhay pa rin tayo sa guilt? Alam po natin na ang spiritual life ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Pero ilan po ba talaga sa atin ang nag-i-invest ng kanilang oras, ng kanilang lakas, o kahit ng kanilang pera para sa kanilang spiritual life? Alam po natin yung mga bagay na yun. Pero nakikita ba sa buhay natin yung reflection ng mga paniniwala natin yun? Kapag bumagsak po tayo sa mga test na yan, i-remind lang tayo ulit ng Panginoon. Hindi ba sinabi ko sa iyo, sumampalataya ka sa akin? Sumampalataya ka sa akin. Kapag nawala po ang pagtingin natin sa Panginoong Hesus, kagaya ni Pedro, at natingin tayo sa mga alon ng buhay, magsisimula na rin tayong lumubog. Bilang konklusyon, gaya po ng paalala ko, napakarami po ng mga pagkakataon na ibibigay sa atin ng Diyos para mapaglingkuran siya. At ano po ang gagawin natin sa mga pagkakataon na yun? Sana
maging masaya ang Diyos sa kalalabasan ng resulta ng pagsubok natin. Sana, pagkatapos ng pagsubok, makikita ng Panginoon na hindi tayo na-distract, na yung pananampalataya natin ay nakita doon sa ating pamumuhay. Huwag pa-distract, huwag panatilihing hanggang kaalaman lang ang iyong pananampalataya. Yan po muli ang paalala sa atin ng salita ng Diyos sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat.